east by south of Bao de Masinloc. Sir, it is confirmed that the CCGV 5901 is inside the exclusive economic zone of the Philippines, sir. Very well. This is confirmed. CCG 5901 is inside the EEZ of the Philippines. Angels of the Sea challenge CCG 5901. Aye, sir. China Coast Guard 5901. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cobra MRRB 4409 under Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intentions. To China Coast Guard 5901. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. We are reminding you that you are within 58 nautical miles west of Capones Point, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. O ito po, ituloy natin ha. Ito naman patawag nga si Barbers. Pagkitawag nga si Barbers, sabihin kay Barbers, iko-content ko na yung West Philippine Sea. Pagkitawag si Barbers, iko-content ko na yung West Philippine Sea, Barbers. Panoorin mo to, Barbers, ha? Mahaba-haba to. Yan po ay Chinese helicopter po yan. Nakikita po ninyo, Chinese helicopter po yan. Paikot-ikot po yan sa West Philippine Sea. Barbers, panoorin mo to, galing helicopter ng China. Pumapasok sa teritoryo ng Pilipinas. Sabihin mo sa mga Philippine Coast Guard, barilin. Di po ba mga reaksyon? Yan sige. Ginagalit nyo sila sige. Sa atin ng West Philippine Sea, hindi ako pabor dito. Sa nangyayari po ngayon sa West Philippine Sea, siyempre, bansa natin yan. Dapat natin protektahan yan. Pero poprotektahan natin ang bansa natin, hindi naman dapat tayo makipag-away sa kapitbahay natin. Able to schedule a phone call to President-elect Donald Trump. At nakausap ko siya kaninang umaga. At naaalala naman ang Pilipinas. Ang kaibigan niya talaga, mother ko. Reaction TV Page, nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction, ha. Mantakin ninyo, si Donald Trump, naaalala daw niya yung Pilipinas. At naaalala daw yung nanay niya. Ganyan ba, Bobong Marcos? Ganyan ba ang tingin mo kay Donald Trump? Makakalimutan niya yung Pilipinas kaagad? Tapos makakalimutan niya yung nanay mo. Di ba nasa Guinness World of Record kayo? Hindi makakalimutan ng buong mundo yung pamilya niyo. Tapos si Donald Trump gagawin mong ulyanin. Hoy, Marcos Jr., huwag kang ganyan. Nakapag-schedule daw po siya ng meeting kay Donald Trump. At maganda naman, naaalala niya yung Pilipinas, hindi niya nakalimutan yung Pilipinas, at naaalala niya yung nanay niya. Ano ba sa tingin mo kay Donald Trump, makakalimutin? Tuloy po natin, pero bago yan, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang ating video. Ito na po. Ayan po si Bobong Marcos. Pinagmamayabang po niya na nakausap daw niya si Donald Trump. Ano kaya ang kanilang mga naging usapan? Naging maganda kaya ang usapan nila ni Donald Trump? Oy, matanong lang, Bobong Marcos, bakit hindi ka in-invite? At yung ambassador mo na si Romualdez, ang sabi niya, protocol daw ng inauguration ng walang i-invite na head of state. Nagpapatawa yung ambassador mo doon sa Amerika. Ang sabi niya, wala daw protocol.
bakit in-invite niya si Xi Jinping? Sakit no? Sampal sa pagmumukha mo yun. In-invite niya si Xi Jinping habang ikaw ay nagbibisi-bisiyan. Ipapakita ko po sa inyo ang pinagdadaanan ng ating mga Philippine Coast Guard. Ang pinagdadaanan po ng ating Philippine Coast Guard sa kasalukuyan sa panahong ito, sa world stage, nagiging katawa-tawa po tayo. Dahil yan sa kagagawan ng mga matatapang, matipulong mga, oy, barbers, di ba sabi mo, bakit hindi nyo ibalita yung West Philippine Sea? Ito, ibabalita ko para kay barbers. Sabi ni barbers, bakit ganyan ang inyong binabalita kayong mga vloggers, Bakit hindi nyo i-vlog yung West Philippine Sea? Ito, para kay barbers, iba-vlog po natin ang West Philippine Sea. At iba-vlog din po natin yung kamatis. Alam niyo yung kamatis, ang tinatawag na kamatis time ngayon. Hindi na po bigas ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ngayon, kamatis. Ito po, tuloy na po natin. Huwag na po natin patagalin si Bobong Marcos. Pinagmamayabang po niya, nakausap niya daw si Donald Trump. Nakausap mo si Donald Trump? Anong sabi sa'yo? Naaalala niyo yung nanay mo? Yung nanay mo, walang makakalimot sa nanay mo. Di ba? Sino ba naman ang makakalimot sa nanay mo? Pinagmamayabang ninyo yung ginto sa ilalim ng bahay ninyo. Gano'n. O ito, pakinggan po natin. Able to schedule a phone call to President-elect Donald Trump. At nakausap ko siya kaninang umaga. At naaalala naman ang Pilipinas. Anong dapat tawag siya? Gonggong Marcos? Naalala niya ang Pilipinas? Yun ang sinabi niya sa'yo, oh, I remember the Philippines. The Philippines is situated in the area where is the Philippines. Karoon. Ayos din tong si Bobong Marcos. Naalala naman daw niya yung Pilipinas. Oo, sabi sa'yo ano pangalan yan? Si Donald J. Trump. Ang sabi niya sa'yo, oh, who are you? Oh, you are Bongbong Marcos. You are the president, am I right? Yes, alright. Oh, I remember the Philippines. Yes, the Philippines is located in the South China Sea. And the Philippines is part of China, am I right? Oh, no, Mr. President. No. The Philippines is Philippines. It's not part of China. Oh, I know. Oh, what else you want to say, Bobong Marcos? What else you want to say? Oh, do you remember my mother? Oh, yes, your mother. Your mother is in the Guinness World of Record and your father. They already removed. They already, removed the Guinness World of Record. Because you want to break your mother and your father record. Am I right? Oh, no, Mr. President. No. I don't want to be like them. I want to be more than them. Okay. Now I understand. Ganyan po ang pag-uusap nila. Napakaganda po, no? I remember your mother. Your mother, am I right, is the wife of your father. Ang galing ng pag-uusap po, no? I remember your mother, don't worry. Yes, I don't care about what happening in South China Sea. All I remember is your mother. Ganun. Pinagmayabang pa niya yung nanay niya. Ang sabi niya, yung nanay daw niya, naaalala siya ni Donald Trump. What is the sense? The sense is nonsense.
Ang galing po ng ano no ng pag-uusap nila. Hindi nila napag-usapan yung ano yung Hey, Mr. President of the United of the Philippines, now what is your plan? Are you going to leave us alone in the West Philippine Sea? Oy, Barbers, ito, binablog ko na. Binablog ko na yung West Philippine Sea, huwag ka magalala. Ang gagaling nyo eh, no? Di ba? Ang gagaling ng yung foreign policy. Di ba, Barbers? Ayan, tuloy. Ano masasabi mo ngayon, Barbers? Na si Boy Ngiwi ay hindi inimbitahan doon sa White House. Hindi inimbitahan. Wala. O, tuloy natin. Ang kaibigan niya talaga, mother ko. Wow! Kilala niya yung mother ko. Kinukumusta niya si Imelda. Kaibigan daw niya yung nanay niya. Kaibigan niya yung nanay niya. Pakinggan po natin, kaibigan niya yung nanay niya. Ayan o. Mother ko. Kilala niya yung mother ko. Oo. At naaalala naman niya ang Pilipinas. Oo. Ang kaibigan niya talaga, mother ko. Kilala niya yung mother ko. Kinukumusta niya si Imelda. Sabi ko, binabati ka nga. At, Galing ng mga... Ang galing ano? Kaibigan talaga niya yung mother ko, kaibigan niya. Ako, hindi niya ako kilala. Hindi niya ako kaibigan, hindi niya ako kilala. Ganun. Oy, Bopong Marcos, ikaw ang presidente, hindi nanay mo. Mantakin po ninyo yan. Ipagyayabang pa niya sa buong Pilipinas na, oy, kaibigan ni Donald Trump yung nanay ko. Alam mo ba yun? O ikaw, alam mo? Kaibigan ni Donald Trump yung nanay ko. Oo, nanalo siya presidente. Ako, hindi niya ako kilala. Presidente ako ng Pilipinas. Mantakin mo yan, Bobong Marcos, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ang nanay mo pa rin ang pinagmamayabang mo. Di ba? Presidente ka na, hoy! Huwag mong banggitin yung nanay mo dyan. Huwag kang makipag-compete kay Pangulong Duterte na mas kaibigan ni Donald Trump yung nanay mo kaysa kay Pangulong Duterte. Ganoon. Naku po, ito na naman po, nagsisimula na naman po tayo. Oy, kaibigan ni Donald Trump yung nanay ko. Ako, hindi ako kilala. Naaalala niya yung Pilipinas, pero ako, ayaw niya ako. Di ba? Maraming mga inimbita ang presidente. Buti pa nga yung Venezuela yata ang president, inimbitahan. Maraming iba't ibang bansa ang inimbitahan ni Donald Trump. Personal, tinawagan niyang personal. Hoy, si Jinping. Walang yaka, punta ka nga ng White House, magdala ka ng ano, yung ang tawag doon, yung masarap na pagkain na Chinese food. Fried rice, pwede na yan. Basta't yung fried rice galing McDonald, Hindi ako gumakain ng fried rice na hindi galing McDonald. Di po ba mga ka-reaction? Mantakin ninyo yan. Isa kang presidente, sasabihin mo kaibigan ng President United States of America na kaibigan niya yung nanay mo. Anong klaseng foreign policy yan? Wala na. Yung United States of America, wala na. Bye-bye na tayo dyan. Buti si Xi Jinping, halika rito. Xi Jinping, mas may pakinabang ka sa akin kaysa sa Pilipinas. Ano ang Pilipinas? Anong ibibigay sa akin? Banana? O bili kang banana, ibenta mo sa akin. Di ba? Ganun lang yan. Ano bibigay? Pineapple. Bilhin mo yung pineapple ng Pilipinas, tapos ibenta mo sa amin. No problem. Di po ba mga ka-reaction? Ganun. At least binili nila at binenta nila ulit. Walang problema yun. Nabenta pa rin natin. Pero ang tanong, sagutin mo, Bobong Marcos, gaano ang pagkakaibigan ni Donald J. Trump kay mama mo? Sino nga palang mama nito? Yung mga Ito, tuloy. Tapos patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the alliance between the United States and the Philippines, and
I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries. Ay, Donald J. Trump! Ilang araw kaya naghintay si Bobong Marcos bago kausapin ni Donald J. Trump? Which is Baka nakausap na ni Pangulong Duterte, hindi pa niya nakakausap. Di po ba mga ka-reaction? Baka nagkwento, hey, Mr. President. Ho, ha, 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 ha. Di po ba mga ka-reaction? Baka nagkaroon na po ng magandang pag-uusap si Pangulong Duterte. Hey, Mr. President Duterte, I heard that your daughter, Sara Duterte, is being punished. Kaya dito mga ka-reaction, hindi po mangmang ang United States of America. Hindi na ulyanin ng kanilang presidente na katulad ni Biden. Si Donald J. Trump, alam na niya po lahat yan. Alam niya yung mga pasikot-sikot ng politika ng Pilipinas. Alam niya kung saan yung droga na kailangan niyang banatan. At alam niya yung mga durugistang presidente na kailangan niyang iwasan. Alright, tuloy. relationship that is as deep as can possibly be because it has been for a very long time. And I also reminded the President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika overwhelmingly naging binoto nila si Trump. Kaya Hindi na sila Pilipino. Hindi na sila Pilipino kasi nakapagboto sila sa Amerika. Yung mga Pilipino daw overwhelmingly na binoto si Donald Trump. Tatawanan ka ni Donald Trump. Ibig sabihin, hindi ka aware. Hindi ka na-inform. Hindi raw po na-inform si Bobong Marcos. Oy, yun daw mga Pilipino dyan sa Amerika, binoto si Donald J. Trump. Dual citizen sila. Sorry naman, dual citizen pala sila, no? So, Pilipino sila, Amerikano din sila, so bumoto sila, di ba? Ganoon. Pero yung mga dual citizen ba, pwedeng bumoto sa Pilipinas? Pwede ba silang bumoto dito? Pwede. Okay. Sorry. Oy, Donald Duck. Alam mo, Bobong Marcos, wag mong ipagmayabang na nag-usap kayo ni Donald J. Trump, tapos pinagmamayabang mo na kaibigan siya ng nanay mo. Kung talagang kaibigan siya ng nanay mo, di sana nagkandara pa siyang i-invite niya yung buong pamilya niyo. Di sana nagkandara pa siya kayong lahat. Bring your family, everybody. Bring your mother's my friend. Bring them all with the wheelchair. Bring them. I know your mother. She is my friend. Di ba? Bakit hindi kayo invite? Huwag ka magmayabang, Bobong Marcos. I'm sure maaalala na yan pagka tayo ay para pag nagkita kami at plano kong makipagkita sa kanya as soon as I can. Sabi niya siguro baka nasa White House na siya para bago ako makapunta. But anyway, it was a very good call. It was a very friendly call, very productive. And I'm glad that I was able to do it, and I think that Pakinggan po ninyo, pakinggan ninyo. Iniiwasan siya. Iniiwasan siya ni si Donald Trump. Pustahan tayo matapos ang termino nito. Pustahan tayo. Matapos ang termino nito, hindi sila makikita ni Donald Trump. Pustahan tayo. Di ba? Pakinggan nyo. Halatang iwas na iwas si Donald Trump sa kanya. Iwas na iwas po mga reaksyon. Pakinggan ninyo baka nasa White House na siya para bago nyo. President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika overwhelmingly naging binoto nila si Trump. Kaya, Di ba?
I'm sure maaalala na yan pagka tayo ay para magkita, pag nagkita kami. At plano kong makipagkita sa kanya as soon as I can. Sabi niya siguro baka nasa White House na siya para bago ako makapunta. But anyway, it was a very good call. It was a very friendly call, very productive. So ibig sabihin, ayaw niyang makipagkita ngayon sa'yo. Ayaw niyang madamay, ayaw niyang may picture ka doon sa inauguration. Oh, the President of the Philippines, Bobong Marcos, no invitation. Only Xi Jinping. Only Xi Jinping, yes. I like Xi Jinping. President Ferdinand Marcos, no, Xi Jinping, only Xi Jinping. And I'm glad that I was able to do it, and I think the President-elect Trump was also happy to hear from the Philippines. Sir, konti lang. Relatedly, sir, meron... I'm sorry? Relatedly po dun sa topic ng immigrants ng mga Filipinos, si President Trump confirmed that there's going to be... No, wala pang we issue didn't talk about that. Okay. We didn't talk about it. It was just a congratulatory call. But, of course, our ambassador is already working on that. Okay, Alright? Thank you very much, sir. Thank Oh, bakit hindi mo kinausap? Hindi raw niya kinausap yung mga kababayan natin nagti-TNT doon. Kawawa naman yung mga kababayan natin doon, di ba? Gusto lamang nilang magkaroon ng magandang buhay. Kaya sila nag-TNT doon, mga illegalista yun. Bawal yun eh, pero okay lang, kababayan natin yung mga yun, nandyan na ang problema eh, TNT na sila eh. Oh, di ba hindi ka naman pwede mag-TNT doon kung wala kang kakayaang pumunta doon. Ibig sabihin, may kaya sila dito sa Pilipinas. Kaya kaya nilang pumunta ng Amerika para mag-TNT. Gusto nila easy money ganoon. Katulad din Erwin, the Inayupak, the Paslupa na puta ragistulpo. Nagbumura siya, nagampaslupa siya, naginayupak siya, o nagputaragis siya, o sa susunod baka animal na yan. Oh, di ba? Bakit hindi mo kinausap? Dapat sinabi mo, hey, do you know Eric Sylvester Tulpo? Yes, Eric Sylvester Tulpo is a illegal alien. He is a bad boy. Di po ba mga ka-reaction? Nakakahiya. Nakakahiya po ang ating Pangulo dahil meron pong intelligence ang United States of America na malaki po ang issue ng cocaine dyan sa Malacanang. Patawag nga natin si Cathy Binag. Tawagin mo si Cathy Binag. Itanong mo nga kung totoo yun. Si Cathy Binag. Yung insider ng Malacanang, yung nagtry ng pulburon, Hindi yung KTB, yung Makati dun sa kabilang baryo, hindi yun. Si Cathy Binag, yung kaibigan ng mga Marcoses. Iba naman Cathy yung sinasabi mo eh. Makati yun, hindi yun. Si Cathy B, yung sikat. Yung sikat yun, yung kaibigan ng mga Marcoses noon. Bumaligtad na. Ito po, ituloy natin ha. Ito naman patawag nga si Barbers. Pagkitawag nga si Barbers, sabihin kay Barbers, iko-content ko na yung West Philippine Sea. Pagkitawag si Barbers, iko-content ko na yung West Philippine Sea, Barbers. Pag panoorin mo to Barbers ha, mahaba-haba to. Yan po ay Chinese helicopter po yan. Nakikita po ninyo, Chinese helicopter po yan. Paikot-ikot po yan sa West Philippine Sea. Barbers, panoorin mo to, galing helicopter ng China. Pumapasok sa teritoryo ng Pilipinas. Sabihin mo sa mga Philippine Coast Guard, barilin. Di po ba mga reaksyon? Yan sige. Ginagalit nyo sila
Oh, sige, sa atin ng West Philippines Sea, hindi ako pabor dito. Sa nangyayari po ngayon sa West Philippines Sea, siyempre, bansa natin yan, dapat natin protektahan yan. Pero po, protektahan natin ang bansa natin, hindi naman dapat tayo makipag-away sa kapitbahay natin. Oh, yan, mga magigiting nating mga Philippine Coast Guard. 5 China Coast Guard vessel 5901 is on our port bow. BRP Cabra MRV 4409 position at latitude 15 degree 03 decimal 086 north, longitude 119 degree 04 decimal 785 east, course 202 degree true, speed 12 knots, bearing 330, distance to China Coast Guard 5901 2 nautical mile, distance to Capones Point 57 west by north of Capones Point, Zambales, and 71 nautical mile east of Baho de Masinloc. Sir, according to our radar, China Coast Guard 5901, the position at latitude 14 degrees 58 decimal 462 minutes north, 119 degrees 04 decimal 785 minutes east, course 195 degrees true, speed 3.5 knots, bearing 330 degrees relative, distance to China Coast Guard 5901 2 nautical miles, sir. Sir, the position of CCGV 5901 is at latitude 14 degree 57 decimal 851 minutes north, longitude 119 degree 03 decimal 410 minutes east. The CCGV 5901 is near the vicinity waters 58 nautical miles west of Capones Point, Zambales, 72 nautical miles east by south of Baho de Masinloc. Sir, it is confirmed that the CCGV 5901 is inside the exclusive economic zone of the Philippines, sir. Very well. This is confirmed. CCG 5901 is inside the EEZ of the Philippines. Angels of the Sea Challenge CCG 5901. Hi, sir. China Coast Guard 5901. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409 under the Public Act 12064, Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intentions. To China Coast Guard 5901, this is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. We are reminding you that you are within 58 nautical miles west of Capones Point, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Alam niyo po, kinikilabutan po ako nung na moment na ang tapang po, ang tapang ng ating mga Philippine Coast Guard. Mantangin ninyo, ginagawa nila ang trabaho nila. Saludo po ang reaction TVPH sa inyo. Kinilabutan mo ako Sabi niya, China Coast Guard, umalis na kayo dyan kasi nasa loob kayo ng Philippine Area of Responsibility. Economic zone sa amin yan. Alam niyo po, naano ako naantig ako Barbers, makinig ka dito makinig ka dito. Kasi ang ganda ang ganda ng ginagawa nila. Tinatayuan nila ang ating EEZ, Exclusive Economic Zone. Pero ang tanong, hindi naman natin kailangang awayin ng China para lamang magkaroon tayo ng sinasabi nating barakuhan dyan. Di ba? Magiging kawawa ang ating mga Philippine Coast Guard dyan. Magiging kawawa ang mga Pilipino dyan. Ang sinasabi po natin dito, mga ka-reaction, hindi po natin binibigay ang ating teritoryo. Ni katiting hindi natin pwedeng ibigay ang teritoryo natin sa China. Ang tanong, kaya ba natin na sagupain ngayon ng China?
Nakatulad ng nawala na tayo ng magandang relasyon sa kanila. Noong nga panahon ng Pangulong Duterte, binobomba pa rin tayo ng mga Chinese eh. Di ba? Maganda na yung relasyon natin. Nag-invest na sila dito, ganyan, ganon. Eh, mga sundalo yan. Meron ding utos sa kanila. Merong utos. Yung kataas-taasan nila may utos. Sa atin, yung mga Philippine Coast Guard, may utos din yan. Bakit hindi kaya yung kataas-taasan natin, yung mga leader natin, at leader ng China mag-usap, magkaroon ng magandang komunikasyon? Eh ngayon, ano? Nagiging katawa-tawa po tayo, si Xi Jinping. Si Xi Jinping pupunta ng inauguration. Si Donald Trump, nagmamakaawa pa yata siya bago siya kinausap. Ay, si Bobong Marcos, nagmamakaawa pa po yata siya bago siya kinausap ni Donald Trump. Ganun po yun. Mantakin po ninyo yan, ha? Mantakin ninyo yan. Nakausap daw ni Bobong Marcos si Donald Trump. Ang napag-usapan nila, kaibigan siya ng nanay niya. Oh yeah, Bobong Marcos, ba't hindi mo tinanong? Hey, Mr. President, do you have plan for us in regards with our territorial dispute against our neighbor, China? Oh, di ba? Ba't hindi mo tinanong yun? Hindi mo alam itanong? Hindi mo kayang itanong? Di po ba? Nakakakilabot yung nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Binabastos tayo ng China. Helicopter, nandyan. Yung mga tinatawag nilang nakakatakot daw yun na barko ng China, nandyan din. Oh, papasok, labas-pasok sila sa Pilipinas. Eh paano? Hindi maganda ang pag-uusap. Nawala na yung tinatawag nating respeto. Sinusubukan natin makipagbarrakuhan sa kanila. Akala mo naman may bubuga tayo. Parang ganito yan eh. Di ba? Nagkikipag-away ka. Tama ka eh. Tama ako. Eh yung kaaway ko, si Manny Pacquiao. Di ba? Kaaway ko, suntukan kami dalawa. Tama ako eh. Kaya na si Manny Pacquiao, malakas. Nakatrain, kumpleto sa vitamina. Pampalakas. Ngayon, tama ako, nasa tama ako. Ngayon, nakipag-away sa kanila. Sinong tatamaan ngayon? Eh di ako. Hindi na ako magipagsuntukan, kakausapin ko na lang. Hey, my friend, Manny Pacquiao. Bakit naman ganyan? Mag-usap tayo, Brad. Walang ganyan. Alam mo naman, di kita kayang suntukan eh. Pero wala namang ganyanan. Oh, di ba? Bahay ko yan eh. Sa akin yan. May titulo. Ito yung titulo. Sinapak ako ni Manny Pacquiao. No? Di ba? O sige, ay. Di ba? Nawala po yung ano ko. Ay. Nasapak ako ni Manny Pacquiao eh. Sandali lang po ha. Ito pala. Saan ba yun? Mantakin mo yan. Hindi pa ako tinatamaan ni Manny Pacquiao na Ito. Di ba? Mga reaction. Nawala tayo eh. Pero babalikan ko yun. Di ba ganun yun? Sabi ni Manny Pacquiao sa akin, bam! Kasi yung titulo mo, pakita mo yung titulo mo, nakaigana ako. Nakandusay akong ganun. Hindi ganun. Kailangan gamitin mo utak mo. Wala ka namang armas. Wala ka bang utak? Saan tayo pupulutin? Di ba? Wala po bang magbibigay ng magandang advice sa ating presidente? Si Gibo Chodoro. Si Gibo. Naku po, si Gibo. Ay, Gibo. Kumusta ka na, Gibo? Kaya ba natin ng China? Kaya. Helicopter yan. Barko ng China. Ginagawa ng Philippine Coast Guard ng kanilang trabaho. Chinese vessel, please. Leave the area right now. This is our place. Wala. Hindi sila pinapakinggan. Kasi kahit anong ngawa natin sa mga yan, aminin natin sa hindi, sa atin yun. Kaya lang, kaya ba natin? Kaya ba natin paalisin sila? Hindi. So, anong gagawin natin? Ano yan? Usap. Mas kaibiganin natin ng China kesa sa Amerika. Ngayon,
mas kinaibigan ni Donald J. Trump yung China kesa sa Pilipinas. Anong mapapala niya sa atin? Eh sa China, marami siyang mapapala. Unang-una, pag walang gera, walang problema ang Amerika. Sabi nila, hindi, business. Business ng Amerika yung gera. Gusto ng Amerika laging may gera. Anyway, mga ka-reaction, mag-react po tayo sa comment section at huwag po nating kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Importante pong mag-subscribe, palakasin po natin ang channel na ito para maabot ko na yung rurok ng tagumpay. Makarating ako ng Davao, madala ko yung gold play button sa ating Pangulo bago po May 9. Oh, di ba? Tapos si Donald J. Trump, makakausap ko yan ng personal. Joke lang. Hindi po siya kaibigan ng nanay ko. Kaibigan siya ng nanay niya. Okay? God bless you all. Shukran. Duterte. Oy, Bobong Marcos. Kaibigan na nanay mo, si Donald J. Trump. Congratulations. Diba? Congratulations.